Mainit ang hapon nang lumakad mula sa kanilang baryo ang maglolo. Si Lolo Simeon, 72 taong gulang. Payat ngunit matikas pa rin ang tindig. At si Rogelio, ang kanyang 18 taong apo, na puno ng tapang, ngunit wala pang karanasan sa pakikipaglaban. Nasa balikat ng matanda ang isang lumang supot, na yari sa bayong. Puno ng mga gamit na hindi karaniwan na dinadala sa isang normal na biyahe. Mga bawang, langis na itim, at isang krus na bakal. Lolo, tanong ni Rogelio, habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. Totoo po ba talaga na sa Bicol may pamilyang aswang na kinatatakutan ng lahat? Sumulyap si Lolo Simeon sa kanyang apo at saglit nang umisi. Hindi lang basta pamilya, iho. Sila ang tinatawag na lahi ng Kalam. Isang henerasyon na nilang pinapahirapan ng mga tao roon. Wala pang nagtatangkang lumaban hanggang sa ngayon. Bakit tayo palo? Hindi ba't marami namang pulis o sundalo roon? Tumigil si Simeon at hinarap ang apo. Hindi baril o bala ang panlaban sa kanila. Kailangan ng lakas ng loob, kaalaman, at dugo ng isang mandirigmang may panata. Natahimik si Rogelio. Hindi niya masabi kung natatakot ba siya o nasasabik. Pagdating nila sa isang bayan sa Bicol, sinalubong sila ng kakaibang katahimikan. Sarado ang karamihan ng tindahan. Kahit 5:00 pa lamang ng hapon. Ang mga tao'y nagmamadaling pauwi at ang ilan na may nakasilip lang sa bintana. Lumapit ang isang matandang babae sa kanila. Nakayuko at pabulong na sinabi, Mga dayo ba kayo? Umalis na kayo bago lumalim ang gabi. Hindi ligtas dito. Nagkatinginan si Lolo Simeon at Rogelio. Nay, sagot ng matanda, dumayo kami rito para wakasan ang takot ninyo. Sabihin nyo, saan ba naninirahan ng pamilyang yun? Nagulat ang babae. Diyos ko, huwag nyo silang banggitin ng malakas. Mga Monteveros ang apelyido nila. Ang mga lupain dito ay sa kanila at ganoon din ang mga buhay dito. Hawak din nila. Nagtalo ang mga tao sa paligid. Pabayaan nyo na lang sila. Wala pang nagwagi laban sa pamilyang yun. Maano kung mapatay din kayo gaya ng iba? Ngumiti si Simeon. Paano kayo mananalo? Hindi naman kayo nalaban. Natahimik na lang ang mga taong nakarinig noon. Tila napahiya sa kanilang mga sarili. Nang gabi ring yun, habang naglalakad pa uwi sa pansamantalang tutuluyan, biglang tumigil si Rogelio. Lo, may naririnig ako. Mula sa dilim ng kakahuyan, lumabas ang isang lalaking matangkad, maputla, at pulang-pula ang mga mata. Naangisi yun. Mga bagong muka, malakas ang amoy ng dugo ninyo. Nakakatakam. Dumukot si Simeon sa bayong at agad nagwisik ng langis sa lupa. Umusok yun na parang apoy. Aswang ka nga, malamig na sabi ng matanda. Hindi lang basta aswang, tugon ng nilalang. Ako si Esteban Monteveros, ang bantay ng aming lahi, at kayo'y hindi na makakauwi. Tumakbo si Rogelio para tulungan ang kanyang lolo. Pero natigilan nang lumipad si Esteban, nagbagong anyo at nagpakita ng mga pangil. Lo, anong gagawin natin? Sigaw ng binata. Magtiwala ka, apo. Mabilis na sagot ni Simeon, sabay hampas ng krus na bakal. Nagliyab yun ng tamaan ng balat ni Esteban. Napasigaw ang aswang. Yan ang unang aral, iho. Bulong ng matanda.
Hindi lahat ng malakas ay nagwawagi. Ang marunong, siya ang tunay na lamang sa laban. Nagbalik sa anyong tao si Esteban at nagbanta. Hindi pa dito nagtatapos. Malalaman ang buong lahi kung sino kayo. Matapos ang engkwentro, nagdududa si Rogelio. Lo, bakit parang alam nyo ang lahat ng to? Ano ba talaga ang pinagbulan ninyo? Natahimik si Simeon bago sumagot. Matagal ko nang itinatago, Apo. Noong kabataan ko, ako ang isa sa mga bantay ng Baryo Ines. Mga mandirigmang sinanay para sugpuin ang kasamaan. Ngunit nang mamatay ang iba kong kasamahan, nagpasya akong talikuran ng laban. Nagulat si Rogelio. Bakit ngayon? Bumabalik kayo? Tadhana, Apo, at ikaw ang dahilan. Ang dugo mo ay dugo rin ng mga bantay. Kung hindi natin sisimulan, tuluyan ng maghahari ang lahi ng kalam dito. Naghalo ang takot at tapang kay Rogelio. Kung ganun, Lo, turuan niyo ako. Kinabukasan, dumating ang balita. Galit na galit si Doña Minerva Montiveros, ang matriarka ng pamilya. May 2 tao raw na sumugpo kay Esteban. Mga walang takot. Nagsalita ang anak niyang si Arturo. Mas bata ngunit mas malupit. Kung ganun, hayaan niyong ako ang humabol sa mga yun. Mga dayo, dapat turuan ng leksyon yun. Ngunit tumayo ang pinakamatanda sa kanilang lahi, si Don Lazaro. Halos sing edad na ni Simeon. Huwag ninyong maliitin si Simeon. Malamig na sabi nito. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang huling mandirigma na dapat sana'y nakapatay sa akin noon. Nagulat ang lahat. Kung ganoon, Dagdag ni Lazaro. ang laban na ito ay hindi lamang basta laban, kundi pagtatapos ng matandang alitan. Madilim na ang langit nang dalhin ni Lolo Simeon si Rogelio sa isang bakanting lupa, malapit sa bukid. May dala siyang lumang balisong, ilang pirasong bawang, at isang maliit na bote ng langis. Lo, dito ba talaga? Kinakabahang tanong ni Rogelio. Oo, dito natin sisimulan. Kung hindi ka matututo ngayon, sa oras na sumugod ng mga Montiveros, mapapahamak tayong pareho. Tumayo si Rogelio. Nanginginig ang mga kamay. Anong gagawin ko, Lo? Una, alamin mo kung paano makiramdam. Ipatong mo ang iyong palad sa lupa. Sumunod si Rogelio. Pagdampi ng kanyang kamay, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Lo, parang may kumikilos sa ilalim ng lupa. Yan ang enerhiya ng lupa. Sa mga aswang, ginagamit nila yan para magtago. Pero tayo, gagamitin natin para tukuyin sila. Pinahawak ni Simeon ang krus na bakal sa apo. Biglang dumilim ang paligid, kahit maliwanag pa kanina. Lo, bakit parang bumibigat ang hangin? Yan ang lakas ng krus. Ang hawak niyan ng walang lakas ng loob, malulunod sa matinding takot. Napakapit si Rogelio, pero pinilit niyang hindi bumitaw. Lo, kaya ko to. Ngumiti ang matanda. Yan ang apo ko. Bukas, sasanayin kita sa tunay na laban. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, nagtipon ng pamilya Montiveros. Si Arturo, anak ni Doña Minerva, ang naatasang sumugod. Nanay, Wika ni Arturo. huwag kayong mag-alala. Hindi tatagal ang 2 dayo. Huwag mong maliitin si Simeon, paalala ni Don Lazaro. Ngunit ngumisi si Arturo. Kung matanda na siya, siguradong mahina na siya.
Sumapit ang gabi. Habang nagpapahinga ang maglolo sa isang maliit na kubo, biglang yumanig ang lupa. Napabalikwas si Rogelio. Lo, ano yun? Handa ka na ba, Apo? Dumating na ang isa sa kanila. Biglang sumabog ang pinto. Lumitaw si Arturo. Nakaitim. May mahahabang kuko at nagbabagang mga mata. Kayong dalawa, kayo ba ang nagpasakit kay Esteban? Tumayo si Simeon. Kung siya nga ang sumalubong sa amin kagabi, kami nga. Nagngalit ang ngipin ni Arturo. Wala kayong karapatang panghimasukan ang buhay sa baryong to. Dugo nyo ang magiging kapalit. Sumugod siya. Mabilis na parang hangin. Muntik na niyang masunggaban si Rogelio nang maagap na humarang si Simeon. Hawak ang krus. Huwag mong sasaktan ang apo ko, aswang. Tanda, hindi mo ko kaya. Nagpalitan sila ng mabibigat na hampasan. Lumiliyab ang bawat salpukan ng krus at kuko. Si Rogelio naman ay nanlalaki ang mga mata. Hindi alam ang gagawin. Lo, anong maitutulong ko? Sigaw niya. Apo, ang bawang, ihagis mo. Kinuha ng binata ang bawang at ibinato sa dibdib ni Arturo. Umusok ang balat ng aswang at napasigaw yun. Magaling, Apo. Sigaw ni Lolo. Ngunit bigla ring tumawa si Arturo. Mga hangal, ang bawang, maliit na sagabal lang, pero hindi yan sapat para talunin ako. Muling sumugod ang aswang. Tumilapon si Simeon. Tumama sa dingding. Napasigaw si Rogelio. Lumapit si Arturo. Handang wakasan ng binata. Uunahin na kita, batang walang alam. Nanginginig si Rogelio. Pero naalala ang itinuro ng lolo. Pinatong niya ang kamay sa lupa at biglang nakaramdam siya ng paggalaw. Parang may ugat ng lupa na dumaloy sa kanya. Tumayo siya. Kinuha ang balisong at humarang. Hindi ako urong. Nagulat si Arturo. Paano? Imposible. Sumugod si Rogelio at nagawang sugatan ng balikat ng aswang. Paano ko yun nagawa? Hindi makapaniwala si Rogelio. Nanginginig pa rin siya. Pero hawak ang patalim na may bahid ng dugo ng isang Monteveros. Tumayo si Simeon. Duguan ngunit na ang ngisi. Apo, yan ang unang dugo mo sa laban sa kanila. Simula pa lang to. Matapos umatras si Arturo, naiwan silang maglolo na sugatan. Alo, Wika ni Rogelio habang naglilinis ng balisong. Paano ko nagawang masugatan ng aswang? Akala ko kayo lang ang may ganong kakayahan. Napatingin si Simeon. Seryosong seryoso. Apo, may kailangan akong aminin. Ang lakas mong yun, hindi ko kailangang maituro sa'yo. Dahil likas yun sa dugo mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Humugot ng malalim na buntong hininga ang matanda. Ang iyong ama, hindi siya basta tao. Siya ay isang Monteveros. Nanlaki ang mata ni Rogelio. Alo, ibig niyong sabihin, kalahating aswang ako? Tahimik si Simeon. Hindi lahat ng may dugong Monteveros ay masama. Ngunit nasa iyo ang pagpili, Apo. Handa ka bang lumaban kahit pa sa sarili mong kadugo? Naluha si Rogelio. Hindi ko alam, Lo. Pero kung ito ang kapalaran ko, lalaban ako. Kinabukasan, dumating ang balita na nagtipon ng buong pamilya Monteveros sa kanilang malaking bahay sa gilid ng bundok. Nais na nilang tuldukan ng banta. Kung hindi natin sila lulipigin ngayon, lalaki ang panganib. Sambit ni Doña Minerva. Dalhin sila rito, utos ni Don Lazaro, at tapusin na natin. Samantala,
Sa kubo, nakahanda na ang maglolo. Hawak ni Simeon ang krus at langis. Si Rogelio naman ay ang balisong at bawang. Lo, Sabi ng binata. kahit kalahati ng dugo ko ay nagmula sa kanila. Hindi ako susuko. Ngumiti ang matanda Magaling, Apo. at nagsimula silang umakyat sa bundok patungo sa pugad ng lahi ng Kalam. Madilim ang kalangitan, parang kinain ng ulap ang buwan. Habang umaakyat sina Lolo Simeon at Rogelio sa bundok, ramdam nila ang malamig na hangin na may halong amoy ng dugo at asupre. Lo, Bulong ni Rogelio. parang hindi na normal ang hangin dito ah. Yan ang lugar ng mga Monteveros. Dito nila kinukuha ang lakas. Kapag mahina ang loob mo, lulunurin ka ng takot. Pagdating nila sa tuktok, bumungad ang malaking bahay na bato. May matataas na poste at nakaukit ang mga lumang simbolo. Sa paligid, nagkalat ang mga anino, mga aswang na anyong tao. Ngunit halata ang mga pulang mata. Lumapit ang isa at sumigaw. Mga dayo, ang lalakas ng loob ninyo. Ngumisi si Simeon. Sabihin mo sa donya ninyo, narito na kami. Pinasok nila ang loob ng bahay. Sa gitna ng malaking bulwagan, naroon ang buong pamilya Monteveros. Nasa gitna si Don Lazaro, matanda, ngunit makapangyarihan. Kasama sina Doña Minerva at ang sugatang si Arturo. Matagal tayong di nagkita, Simeon. Malamig na sabi ni Don Lazaro. Lazaro, Sagot ni Simeon. ngayon, tatapusin na natin ang matagal ng laban. Naglakad si Lazaro palapit. Titig na titig kay Rogelio. At ito na ba ang apo mo? Nakakatawa. Huwag mong ikaila. Simeon, dugo ko ang dumadaloy sa batang yan. Nanlaki ang mata ni Rogelio. Ikaw? Ikaw ang ama ko? Pero tumawa lang si Lazaro. Hindi ako. Pero anak ko ang iyong ama. Kaya nga't kalahati ng dugo mo ay Monteveros. Napayuko si Simeon. Totoo, Apo. Ang iyong ama, si Ramiro Monteveros, ay anak ni Lazaro. Minahal niya ang iyong ina, pero tinanggihan niya ang pagiging aswang, kaya't pinatay siya ng sariling pamilya. Natigilan si Rogelio. Nanginginig ang mga kamay. Kung ganun, mas may dahilan na ako para lumaban. Ipaghihiganti ko ang aking ama. Rogelio, Bulong ni Simeon. kahit kalahati ng dugo mo ay sa kanila, tandaan mo, ikaw ang pipili kung sino ka. Ngunit lumapit si Lazaro. Hawak ang tungkod na may ukit ng bungo. Anak ng aking anak, sumama ka na sa amin. Sa dugo mong Monteveros, ikaw ay itinak ng mamuno. Bakit ka makikipaglaban sa sarili mong lahi? Nagngit-ngit si Rogelio. Lahi? Lahi bang kumakain ng kapwa? Lahi bang kumikitil ng buhay ng inosente? Tradisyon yun. Kapangyarihan. Sigaw ni Lazaro. Lo, Lumingon si Rogelio. paano kung tama siya? Paano kung wala akong laban sa sarili kong kadugo? Hinawakan ni Simeon ang balikat ng apo. Anak, ang dugo ay ibinigay sa'yo. Pero ang puso, ikaw ang pipili. Nag-utos si Doña Minerva. Patayin na sila. Biglang sumugod ang mga Monteveros. Dumami sila. Nagbagong anyo. Mahahabang kuko. Matutulis ng ngipin. At pakpak ng paniki. Rogelio, ang langis. Utos ni Simeon. Binuhos ni Rogelio ang langis sa sahig at sinindihan. Nagliyab ang apoy. Nagtakbuhan ng ilang aswang. Ngunit sumugod si Arturo. Sugatan pa rin yon at galit na galit. Ngayon, batang kalahati ng aming dugo, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Nagbanggaan sila. Si Rogelio, hawak ang balisong,
Si Arturo, may mahahabang kuko. Nagpalitan sila ng atake. Hindi ka makakatakas! Sigaw ni Arturo. Hindi ako, kundi ikaw. Sagot ni Rogelio, sabay saksak sa hita ng aswang. Si Simeon naman ay nakikipaglaban sa 3 Monteveros gamit ang krus na bakal. Sa bawat hampas, umaatungal ang mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, naglakad si Lazaro. Payapang-payapa, lumapit siya kay Simeon. Simeon, matatanda na tayo. Hindi ba't mas mabuting tapusin na to? Matatapos lang to kapag nawala na ang kasamaan ninyo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang batang yan, si Rogelio, siya ang nagiging susunod na hari ng mga aswang. Hindi mangyayari yan hanggat buhay ako. Sigaw ni Simeon, sabay sugod hawak ang krus. Ngunit hinampas ni Lazaro ang tungkod at tumilapon si Simeon. Duguan. Hello? Sigaw ni Rogelio. Tumigil kalabanin si Arturo. Ngumisi si Lazaro. Anak ng aking anak, tumayo ka sa tabi ko. Iwanan mo na ang matandang yan. Dito ka nababagay. Nanginginig si Rogelio. Nakatingin sa lolo niyang halos hindi na makatayo. Rogelio, mahina ngunit matatag na wika ni Simeon. Huwag mong sayangin ang dugo ng iyong ama't ina. Sila'y namatay para hindi ka maging katulad nila. Ngunit lo, pumili ka apo. Maging aswang o maging tagapagtanggol. Tumulo ang luha ni Rogelio. Tumingin siya kay Lazaro na naangisi at kay Simeon na nakahandusay. Sumigaw siya. Hindi ako alipin ng dugo. Ako si Rogelio, ang apo ni Simeon, at tatapusin ko ang lahi ninyo. Muling sumugod si Lazaro at muntik nang tamaan si Rogelio ng matinding hampas ng tungkod. Ngunit biglang humarang si Simeon. Itinulak ang apo palayo at siya ang tinamaan. Lolo! Sigaw ni Rogelio. Hawak ang dugo ang katawan ng matanda. Ngunit si Simeon halos wala ng hininga. Apo, tapusin mo sila. Gamitin mo ang lakas mo para sa kabutihan. At tuluyan nang pumikit ang matanda. Nagliyab ang galit at lungkot kay Rogelio. Naramdaman niya ang kakaibang lakas sa dugo niya. Nagniningning ang balisong. Tila humigop ng apoy mula sa kanyang puso. Lazaro! Sigaw niya at sumugod siya ng buong lakas. Nagbanggaan ang balisong ni Rogelio at tungkod ni Lazaro. Kumidlat sa loob ng buluwagan. Hindi mo ako matatalo, bata. Sigaw ni Lazaro. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa maging katulad ninyo. Sinaksak ni Rogelio ang balisong diretso sa dibdib ni Lazaro. Umatungal ito, nagliyab at gumuho ang buong buluwagan. Isa-isa ring sumigaw ang mga Monteveros. Naglaho sa apoy at abo. Naiwan si Rogelio. Hingal na hingal. Yakap ang malamig na bangkay ni Lolo Simeon. Kinabukasan, muling nagliwanag ang bayang yon ng Bicol. Lumabas ang mga tao. Malaya na sa takot. Lumapit ang matandang babae na una nilang nakilala. Anak, natapos na ba ang kasamaan? Tumango si Rogelio. Bagaman may luha sa mga mata. Natapos na. Pero may kapalit. Ang buhay ng lolo ko. Ipinagluksa ng bayan si Lolo Simeon at kinilala bilang bayani. Si Rogelio naman, kahit alam niyang kalahati ng dugo niya ay Monteveros, ay nanumpa sa harap ng mga tao. Hindi ko hahayaan na muling maghari ang dilim. Hanggat ako'y nabubuhay, magiging bantay ako ng baryong to.